Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Eto na nga po pala yung binili po namin nila mama at papa na manok sa grocery kahapon. Pagka-uwi nga po namin ay hinugasan na nga po ito kaagad ni mama para po mamarinate na. Naglagay nga lang po si mama dito ng paminta, toyo, kalamansi, at medyo marami pong asukal na sabi ni Papa. Hindi na daw po kasi kami maglalagay dito ng Sprite dahil asukal na nga lang daw po. Tapos bawang at saka po ketchup. Tapos ay hinalo-halo na nga po ito ni Mama ng mabuti. 2 oras po palang nababad sa marinate yung mga manok. Kaya after 2 hours at dahil maghahapon na rin po kasi ay nagsimula na nga po sila mama na magpabaga ng uling. Eto na po pala yung na-marinate naming manok. At ang bango-bango nga po ng amoy mga kalobs. At dahil napabaga na nga po ni Papa yung uling, eto nga at nagsisimula na rin pong mag-ihaw si Mama. At pagkapato nga po ni Mama ng mga manok dito ay lalo nga po itong bumango. Eto na po pala yung binili po naming pagpatungan ng ihaw. Pinapahiran na rin po pala ni Papa yung mga manok doon po sa pinagbabaran nila kanina. Tapos binaligtad na nga din po ito ni Papa. Tapos tuloy-tuloy nga lang po yung pagpapahid ni Papa dito. At ayan mga kalobs, luto na nga din po itong unang inihaw nila Mama at Papa. Hindi nga po naiwasang nasunog yung unang ihaw nila Mama. Paano naman po kasi bigla-bigla ba naman pong nag-aapoy yung uling? Kaya hindi nga po kaagad nababaligtad ni Mama. At nandito rin po pala si Nanay, pati po si Yumi. Umakyat nga din po sila. Dito na po kasi kami sa taas nag-ihaw mga kalobs. Sa baba po sana kami, kaya lang meron naman po kasing sinampay si Tito dun. Baka po kasi ay mag-amoy usok yung mga nilabahan niya. Kaya sabi nga po ni Papa ay dito na nga lang po kami sa taas mag-ihaw. At eto na nga po yung panghuling ihaw namin. At dahil luto na nga din po ito ay sinasalin ko na nga po ito sa plato. 10 piraso po pala ito lahat mga kalobs. Sa totoo lang ay nagkulang pa nga po kami ng isa dahil hindi nga po namin naibilang yung isa pa pong pinsan ko. Meron nga din po kasi sila nanay dito. At pagkalagay ko na po pala sa plato, ay eto nga, inaamoy-amoy ko pa nga po sa sobrang bango. At nung nakasaing na nga po si Mama, sabi niya nga po ay kakain na rin po kami. Sinandukan na rin po pala ako ni Papa ng kanin na sobrang init pa. At gumawa din po pala si Mama ng sausawan na toyo, kalamansi at may sili. Pero yung sili ay hindi naman na po yun masyadong maanghang dahil matagal na nga po namin yung ginagamit na sili. Hindi pa naman po kasi nauubos, kaya po siguro nawala na yung anghang niya. Kaya kaya ko na nga pong magsawsaw na hindi naaanghangan Ang sarap nga po nitong inihaw namin mga kalobs. Sabi ko pa nga po kay Mama ay parang nasa mang inasal nga lang po kami. Kulang na nga lang po yung sausawan nilang mantika na kulay orange. At yung sabaw po nilang sobrang asim sa sarap. Yun na nga lang po ang kulang para po parang nasa mang inasal na akong kumakain. Eto nga pong pinsan ko ay sobrang nagustuhan niya nga din daw po etong ulam namin. Dito na nga lang po siya kumain dahil nagugutom na nga din daw po kasi siya. Pero yung manok nga po nila nanay ay binigay na nga po yun ni Mama. Natatawa pa nga po si Papa sa akin dahil sobrang dami nga daw po ng kanin na pinalagay ko sa plato ko. At habang kumakain po pala kami mga kalobs ay dumating nga po yung mga pinsan ko galing ng Tuaw. Umuwi po kasi sila mga kalobs. Mga kapatid po pala sila ni Kulot. Eto nga at nagmamano po sila sa kanila Mama at Papa.
Tingnan nyo naman at ang dami nga pong kwento ni Kulot sa kanilang dalawa, oh. Namimiss niya na nga din po kasi siguro yung mga kuya niya, mga kalobs. At nung mag-aalas 10 na nga din po mga kalobs, ay naisipan nga po nila mama at papa na gumawa ng mango shake. Sayang nga lang daw po kasi yung mangga sa ref. Hindi nga daw po kasi napansin ni mama na may mangga pa daw po pala dun. Kaya eto nga po at ginawa na nga lang po nilang mango shake. Eto nga lang po palang creme densada yung ilalagay po naming pampalasa nila papa. Dahil matamis naman na po itong mangga mga kalobs. Tapos nag-rock nga lang din po si papa ng ice at nilagay niya nga po dito. Tignan niyo naman po yung saya ng mga pinsan ko, oh, at mukhang excited na nga po sila matikman ito pong gawa ni Papa. At saktong-sakto nga lang pong napuno ito pong pitchel namin. At nung natapos na nga din po itong gawin ni Papa, ay naglagay na nga din po siya sa mga baso. Mabuti na nga lang po at meron pa po kaming mga disposable na baso. Kaya eto na lang po yung gagamitin namin para po saktong matansya yung dami. Nako, at sabi pa nga po ni Papa ay baka ubuhin nga daw po kami dahil malamig po kasi ito. Pero sabi nga po namin ay iinom na nga lang po kami ng madaming tubig. Yung iba nga po dito ay ibibigay nga din po namin sa kanila nanay. Syempre, gusto rin naman po nila ito mga kalobs, lalo na po yung mga pinsan ko. Eto nga at kinuha ko pa nga po yung isang straw ng mikmik at eto nga po yung ginamit ko para po sa mango shake ko. Grabe, kahit gatas nga lang po yung nilagay ni Papa dito ay napakatamis na nga po mga kalobs. At ayan, nung natikman na nga po ito ng mga pinsan ko ay natutuwa na nga po sila.